Okay, so meron tayong video dito na courtesy sa atin ng isa sa mga vlogger natin ng Yamashita Treasures. Ito ay ating bigyan ng reaksyon, kudos sa may-ari ng video ito. So eto na, kasi hukay tayo ng Yamashita Treasures pero hindi natin alam kung saan ba ito ibinaon at ano ang itsura ng kanyang libingan. So ito yun, panoorin natin. Ng makasaysayang lugar, sinasabi ito daw yung nagiging pinaglibingan ni General Yamashita. Si General Tomoyuki Yamashita ay isang high-ranking general na galing sa Japanese Imperial Army. Pinamunuan niya noon ang pagsakop sa Malaya maging sa Singapore. Sa loob lamang ng 70 days ay nagtagumpay si General Yamashita sa pagsakop ng Malaya at ang Singapore. Tinalo niya noon ang mga British Army na noon ay hawak ang Singapore. At ayun, ang pinakamalaking pagkatalo sa buong kasaysayan ng British Army. Mula doon ay naatasan naman si General Yamashita upang dipinsahan ang Pilipinas laban sa Allied Forces ng Filipino guerrillas at American soldiers. Saksamaang palad sa panahon na yon, ang mga guerrillas sa tulong ng mga American soldiers ay unti-unti nang nabawi ang mga lalawigan at iba pang lugar na hawak noon ng mga sundalong Hapon. Kaya noong 1945 nagdulot ito ng pagsuko ni General Yamashita. Okay, so ayan. 1945 nang sumuko itong si Yamashita. Kaya kawawa eh. Ang kawawa dito sa kanya ay dapat kasi hindi siya bitayin kasi general eh. Merong hidwaan sila ni Douglas MacArthur. Kaya ang nangyari, nag-revenge si MacArthur at pinakanta muna ito. Pinakanta, tinorture ito eh. Pinakanta kung saan ibinaon yung pinakamalaking treasure deposit na kanilang ibinaon. At yun nga, kumanta nga. Kaya pagkatapos noon, binitay na siya. Kung ako si MacArthur ay hindi ko nabibitayin kasi nagbayad ng gold eh. Diba? Yung ikinanta niya ay grabe yun eh. Yun nga daw ang ginasto sa the Black Eagle Fund ng Amerika. Yun yung tinatawag ngayon na CIA. Diyan kinuha yung pundo sa isang treasure site ni Yamashita. Grabe no? Grabing ginto sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon, marami pa yan, mga katiyats. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Well, merong mga nag-treasure hunt dito ng Panakaw sa itong pinagbaonan kay Yamashita kasi ito'y Japanese cemetery sa Los Baños noong 1940s, noong World War II. Kaya pwede rin kasi ang mga Hapon ay nagbaon talaga yan sa mga lumang sementeryo. Kaya pwedeng merong treasure dito. Pero wala sa libingan ni Tomoyuki kasi Amerikano ang nagbaon sa kanya dyan. Nung binitay siya, mga Amerikano ang nagbaon so walang treasure. Pero kung mga Hapon yung nagbaon sa kanya, meron. Kaya ito yung Japanese cemetery, pwedeng sa unahan nito ay pwedeng may ibinaon din ng mga iba pang general pero kung Amerikano ang nagbaon ay walang treasure. Pero kung ang nagbaon ay Hapon, mga kasamang sundalo, sabihin natin ibinaon 1943, kasagsagan pa yan ng giyera, so ibig sabihin pwedeng may treasure. So yan lang ang ating analysis dyan sa sementeryo na yan. Pwedeng meron dyan. Basta't may ibinaon dyan na general na hindi 1946, may ibinaon dyan na 1944, 1943, ay pwedeng meron treasure. Okay, sa tingin ko ay butas-butas ng mga dyan eh. Yung mga pantheon dahil sa daming nag-treasure hunt. Okay, patuloy natin tingnan tong video. So ito talaga, ito yung pinagbaonan kay Tomoyuki. Ito na lugar. Ngayon ang problema dito, akala ng marami nandyan pa yung kanyang labi. Kaya dinadalaw. Pero ang totoo ay wala na dito. So ito yan kawawa. Kawawa yung itsura ng niya tingnan nyo. Sa gate pa lang ay wala man lang. Grabe naman ang mga tao dyan. General yan magkapera ang barangay dyan kung pinaganda ang entrance niyan, Japanese style na gate, di ba? Shinto gate or Taoism, ganyan.
kung pinaganda yan, sabihin na the Yamashita Mausoleum, ay marami talagang dadalaw dyan. Eh wala eh. O tingnan nyo yung gate. Parang ano lang eh. Parang squatter lang ang dating. Grabe naman kayo dyan, taga Los Baños. Ano yun yan, no? Para pag may mga Hapon na ano dyan, na turista ay dadalaw dyan. Gandahan yung entrance, lagyan nyo ng the tomb of General Yamashita, the Tiger of Malaya. Yan yung ilagay nyo dyan. Grabe naman kayo. Eh, kung ako ang makadalaw dyan ay pwede ako mag-donate dyan ng kunti para pagandahin ang landscape niyan. Kasi dito tayo yumayaman sa Yamashita Treasures eh. Tapos pinabayaan natin tong nagdala ng treasure dito sa Pilipinas. Ayan no. Okay, papasok na tong ating ka-vlogger. Panoorin natin ang loob nito. So ito na oh. The General Yamashita Memorial. So ayan, maganda yung tombstone niya oh. Ayan, maganda. Buddhist tombstone, Buddhist. So wala na diyan mga katiyats. Ang alam kasi ng iba ay nandiyan lang sa ilalim eh. Wala na diyan, hinukay na after a year at dinala na doon sa Japan. Doon din siya ibinaon sa parang kung sa atin libingan ng mga bayani kasi isang general eh. At isa sa decorated general ng World War II ng Japanese Imperial. So ito yung kanyang ano, okay din ang ano, ang tile roof. Japanese tile roof yan, pero pagdating dito sa ano, kukulamber lang yata yan. Kawawa naman si Tomoyuki. Grabe naman yung LGU dyan. Pagandahin nyo yan. I-landscape nyo yung likod. Bermuda grass. Lagyan nyo ng mga Japanese bamboo. Yung ganyan. Para dadami ang turista dyan. Dadalaw sa national hero nila yan eh, si Yamashita eh. Kung may mga Hapon dyan na pupunta, isa yan sa magiging itinerary nila. Kaya pagandahin nyo. LGU dyan sa Los Baños. So ito yung ating ka-vlogger na nagdala sa atin dito. Kawawa naman tong ano. Tingnan nyo. Kulang na lang lagyan ng baboy ito eh. Magiging ano na to ng baboy, bahay ng baboy. Ay nako. So ayan. At last napanood natin ang talagang pinaglibingan kay Tomoyuki Yamashita. Ang taong hindi lang national hero ng Japan kundi dapat national hero natin eh. Kasi ang dami ng yumaman sa Pilipinas dahil sa mga ginto ni Yamashita. Kaya pasalamat tayo dyan eh. Kahit na the beast ang tawag dyan sa giyera, ipinagbayaran niya na eh. At hindi lang pinagbayaran niya, kundi sobrang bayad dahil sa itong mga ginto nga na naibaon. Okay, pakinggan nga natin tong kwento nitong caretaker. Ayan si Kuya yung ano, yung caretaker dito. Kung pumunta kayo, kontakin nyo lang si Kuya. Sa inyo po yung number nakalagay sa my gate. Pero ang alam ko parang yung 53. Oh, ayan si Kuya oh. Nandyan yung number niya, Efren Salangsang. Yung kanyang pangalan. Kontakin nyo nga yan kung gusto kayong pumunta dyan. Huwag lang kayong magukay dyan kasi lantaran eh, huwag nyo mukayin yan. Ang ano lang, ang alam ko kasi, yung sinabi lang sa akin noon, dito siya inihang. Pero ang sabi naman ng iba, hindi daw dito. Kasi dati daw tong kampo. Hindi ko rin naman pwedeng dagdagan yung ano na Yung sabi niya. oo, kasi hindi ko rin alam, hindi ko rin naman inabot. Sabi nila doon sa manggang malaki dito, may manggang malaki kasi dito since 1977 daw or 70s, basta mga ganong part ay na ano siya ng bagyo.
Doon siya ibinitay sa Oo, sabi. malaking puno ng mangga. Meron pa rin isa dito, Mahoma naman sa kabila. Kaya lang doon, ang alam ko may price doon. Ang per head lang. Mahuma. Oo, Mahoma. Yun din po ay nakaugnay nitong Oo. kay General Yamasita. Mas mataas sa kanya raw yun. Sa, Dito lang po around Los Baños. oo, kaya lang. Mataas ang presyo. Mas pricey. One. Okay. So kailangan Okay, so bakit dun sa palagay ko ay ito yung palagay ko na diyan talaga binitay si Yamasita ng mga Amerikano. Kasi narinig ko rin yan sa ama ko na sa malaking mangga daw. So tama din yung sinabi ng caretaker na malaking mangga. At yung malaking mangga ay dito yan situated sa itong dito. Diyan yung punong mangga daw. Kaya diyan sila gumawa ng itong mausoleum, itong ganito. Ayan, kasi kung saan binitay si Yamasita, doon lang mismo sa gilid ng mangga ibinaon. Kaya nang after ng gira ay gumawa sila ng ganito. Ang bumalik diyan na nag-iksyon, yung mga Hapon na nagugay kay Yamasita na mga paryente ng general at nagdala sa kanya sa Japan, yan yung nag-donate nitong parang mausoleum na pagandahin nyo naman yan in memory of the greatest general of Japanese Imperial Army. Kaya medyo maganda rin konti kung kumpara natin sa ating mga libingan sa Pilipinas. Okay, sabihin natin nag-iwan ng 1 million, diba, yung mga kamag-anak ni Yamasita sa may-ari ng lupa diyan. So ang 200,000 ay pinagawa niya ng ganyan in memory of private property pala ito kaya hindi pinaganda ng LGU kasi private property. Yan, pero kahit na kasi landmark yan dapat pinaganda nga yan, dapat bilhin ng LGU itong portion lang ng lupa at pagandahin, gawing tourist destination. Kasi war hero yan at hindi lang war hero nga, ay sikat na sikat dahil sa mga treasures na ibinaon niya na hanggang ngayon ay pinaghanap pa natin. Okay mga katiat, so akala ng marami na nandyan lang talaga sa Los Baños si Tomoyoki, si General Yamasita, nakabaon yung pinakita na mausoleum. Pero ang totoo niyan ay wala pang isang taon kinuha kaagad doon, in-exhume at dinala sa Japan. Ito, General Tomoyoki Yamasita is buried in Tamarin Cemetery in Futsuk, Tokyo, Japan. He was originally buried in the Japanese cemetery near the Los Baños prison camp in the Philippines in 1946. So, totoo yan na doon talaga sa video na ito na atin pinakita kanina, doon talaga ibinaon initially si General Yamasita. Pero ang kanyang remains ay tinanggal doon, hinukay, kinuha, in-exhume after a year, 1 year pala. So the following year, 1947, ay siyempre naman general yan at hindi lang basta-bastang general si Tomoyoki, siya yung the Tiger of Malaya. Siya yung nag-conquer sa Malaysia at Singapore at natalo niya doon ang British forces. Ang Great Britain na nag-colonize sa Malaya ay tinalo ni Yamasita, kaya tinatawag siya na the Tiger of Malaya. And then dahil sa napakatigas ng mga astig ang mga Amerikano, sila MacArthur ay napaka-astig sa Pilipinas, pinadala si Yamasita sa Pilipinas at kaagad bakbakan sila ni MacArthur. Natalo si MacArthur sa unang bugso ng bakbakan. And then yun ang sinabi ni MacArthur na I shall return. Kaya pagbalik ni MacArthur after a year bakbakan sila ulit dyan sa Leyte Gulf. Natalo si yung huling bakbakan sa Leyte Gulf. Pero doon sa Kiangan Mountains sa Cordilleras talaga ang nahuli si Yamasita.
Pero yung ibang general diyan natapos sa yung bakbakan sa Leyte Gulf at Surigao Strait. So ito, Yamashita was hung as a war criminal February 23, 1946. So after a war, 1945 liberation, so 1946 sentence na si Yamashita. Binitay talaga to, tinalian ng lubid sa leeg. Tinatawag ang bansag sa kanya sa Malaysia ay the Tiger of Malaya. Pero sa Bataan ang tawag sa kanya the Beast of Bataan kasi napaka talaga nito. Napakatapang na general yan at marami din ang pinatay niyan. So merong allegedly $22 billion na worth of gold na ibinaon si Yamashita sa iba't ibang puok o lugar dito sa Pilipinas. Lalo na sa Luzon, napakarami dyan ang ibinaon ni Yamashita. Sa Kiangan, yun ang kanyang last stand sa Kiangan. Kaya meron siyang ibinaon sa bundok ng Kiangan. Okay, so yan ang ating kwento tungkol sa isang magiting na Japanese general na nagdala ng swerte sa Pilipinas. Bakit swerte? Dahil dito ibinaon, dito dinala ang kanilang mga nanakaw sa Malaysia, sa Singapore, at sa lahat na ng parte ng Asia ay dito lahat naibaon sa Pilipinas. Kaya sila yung nagdala ng swerte sa atin na hanggang sa ngayon ay atin hinahanap-hanap. At ang iba ay meron ng mga nakakuha na marami. At marami na ang yumaman dahil kay Yamashita. Napakaganda ng ng tiempo na dito talaga nailagay sa Pilipinas lahat ng nanakaw nila ng mga ginto sa buong Asia. Okay, so yan lang ang ating episode ngayon. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated.